Sa video na ito, tatalakayin natin yung tatlong langit na sinasabi ng Biblia. Kapag sinabing langit, ang una agad na pumapasok sa ating mga kaisipan, ito ay ang lugar ng kaperpektuhan. Ito ay paraiso, punong-puno ng mansyon, punong-puno ng mga ginto, at ito ang lugar na talagang wala ka nang hahanapin pa. Ang langit, ito po yung nilulook forward po natin dito sa ating mundo. Kumbaga ito po yung inaasahan natin na pagdating ng panahon, doon po tayo titira magpakailanman. Totoo naman po mga kapatid na yan po talaga yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa langit. Makikita nga po natin na almost 700 times nabanggit ang langit sa Bible. Pero mga kapatid, kung pag-aaralan po natin mabuti yung Bible, makikita po natin doon na yung langit ay hindi lamang po pumapatungkol sa isang lugar. Hindi lamang po siya pumapatungkol sa lugar na kung saan po tayo maninirahan pagkatapos ng kamatayan o kaya man po doon po sa paraiso. Sa Bible po kapag sinabing langit, tatlo po yung ibig sabihin niyan, hindi lamang po isa. So ibig sabihin po, merong unang langit, pangalawang langit at pangatlong langit. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 12 verse 2. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Marami pong mga naniniwala at nagsasabi na ito pong nakarating sa ikatlong langit ay walang iba kundi si Apostol Pablo mismo. Ngayon po mga kapatid, ang punto ko po sa verse po na ito, sinabi po dito yung ikatlong langit. So makikita po natin dito mga kapatid, logic lamang po. So ibig sabihin kung may ikatlong langit, merong una at pangalawang langit. Ngayon po mga kapatid, basahin po natin yung Genesis 1:1 sa English. Ang sabi po dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kung mapapansin nyo po mga kapatid sa binasa po natin, heavens. Ibig sabihin po mga kapatid, marami po siya. Hindi lamang po isa yung heaven. So ibig sabihin po mga kapatid, sa una pa lang, pinapakita na po dito na di lamang po iisa yung langit. Ibig sabihin po mga kapatid, marami po siyang ibig sabihin kapag sinabing langit. So isa-isahin po natin yung tatlong klase ng langit na sinasabi po ng Biblia. Ang una po mga kapatid, yung unang langit o yung first heaven. Ano po ba ito? Kapag sinabi pong first heaven, ito po mga kapatid, yung mga nakikita po natin sa taas. So yan po yung mga nakikita po natin na mga kaulapan o yung mga lumilipad po na ibon doon po sa taas. So yung unang langit po na yan po ay limitado lamang dito po sa ating mundo. So kung ano lamang po yung natatanaw po natin dito po sa ating mundo doon sa taas, yan po yung first heaven. Sa science po, tinatawag po natin ito na troposphere. So dyan po umaabot yung mga eroplano, yung ibang mga ibon na matataas lumipad, yung mga hot air balloon, at kung ano-ano po pong mga pwedeng lumipad hanggang dun po sa lugar po na yon. Ganun po mga kapatid kapag umabot na rin po sa ozone layer ng ating mundo, o yung tinatawag po na stratosphere, kasama rin po dyan yung first heaven. Basahin po natin sa English translation yung Genesis chapter 6 verse 7. I will destroy humanity whom I have created from the face of the earth, both humans and beasts, creeping thing and birds of heaven. So nakita po natin dito mga kapatid na sinasabi po yung mga ibon po doon sa kalangitan. So ito po yung first heaven na kung saan po doon lumilipad yung mga ibon. Sabi rin po sa Deuteronomy chapter 11 verse 11, but the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. So alam naman po natin mga kapatid na yung tinutukoy po dito na heaven, ito po ay yung sa taas o yung sa kaulapan. So doon daw po nang gagaling yung ulan. So ito po mga kapatid yung sinasabi ng Bible patungkol po dito sa first heaven o doon po sa unang langit. Pangalawa po mga kapatid, yung second heaven o yung pangalawang langit. So ano naman po ito? So ito naman po mga kapatid ay yung sa labas naman po ng ating mundo. Na kapag tumingala po tayo, yung mga nakikita po natin sa labas. O kaya man po kapag gumamit po tayo ng mga telescope, yung mga nakikita po nito. So yan po mga kapatid yung second heaven. So dito na po papasok yung mga milyong-milyong bituin, yung mga planeta, yung buwan, yung araw, at kung ano-ano po pong mga nakikita po natin sa labas ng mundo. So in short po mga kapatid, yung second heaven, ito po yung kalawakan. So kung yung first heaven po, ito po ay limitado lamang po sa mga nakikita po natin dito sa ating mundo. Pero yung second heaven, ito na po mga kapatid, yung mga nakikita natin sa labas naman po ng ating mundo. So kung titignan po natin mga kapatid, sobrang lawak po ng ating kalawakan. Hindi po natin alam kung saan po yung dulo ng kalawakan. Pero mga kapatid, sinasabi po ng Bible, ito po yung second heaven. Ngayon po, basahin po natin yung ilang mga verse na pumapatungkol sa second heaven. Basahin po natin sa English itong Matthew chapter 24 verse 29. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. So dito po mga kapatid, yung heaven na tinutukoy po dito, ito po yung lugar na kung saan nandun po yung mga bituin, araw at buwan. So nakita po natin mga kapatid, malalaglag daw po yung mga bituin doon po sa kalangitan. So alam naman po natin mga kapatid, yung bituin po, naandun po siya sa labas ng ating mundo.
Basahin din po natin sa English itong Psalm chapter 8 verse 3. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. So dito po ang sabi po ng salmista kapag tumitingala daw po siya doon sa taas. Kung mapapansin nyo po, ang sabi po dito, heavens. So dito mga kapatid, kasama na po dito yung first heaven. At syempre mga kapatid, yung second heaven. Kasi po sinabi niya po dito, kapag tumitingala daw po siya sa taas, nakikita niya po yung gawa ng ating Diyos sa pamamagitan po ng kanyang daliri. At yun nga po mga kapatid, yung mga bilyong-bilyong bituin at yung buwan. So ibig sabihin po mga kapatid, kasama po dito yung second heaven. At syempre po mga kapatid, yung pangatlong langit o yung third heaven. So ito na po mga kapatid, yung lugar na kung saan naandun po yung ating Diyos. Ito na po yung tinutukoy po natin, yung ating tunay na tahanan pagdating po ng panahon. So ito po yung titirahan po natin pagkatapos ng kamatayan. Ito na po yung madalas pumapasok sa ating mga isipan kapag sinasabi po natin na langit. At ito na rin po yung tinutukoy ni Apostol Pablo na sinabi niyang napuntahan niya na pangatlong langit. Ito po yung paraiso. Ayon po sa binasa po natin kanina, malinaw po na sinabi ni Apostol Pablo na dinala raw po siya doon sa pangatlong langit. Ngayon kung tutuloy po natin yung verse na kasunod po nung binasa po natin, ito po yung sinasabi. Basahin po natin sa Tagalog itong 2 Corinthians chapter 12 verse 3. Alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. So malinaw po mga kapatid, yung tinutukoy po dito ni Apostol Pablo na third heaven o yung pangatlong langit, hindi po ito pumapatungkol sa alapaap o kaya man po sa kalawakan. Ang sabi niya po, ito po ay yung paraiso. So ibig sabihin po mga kapatid, ito po yung lugar na kung saan tayo mapupunta pagkatapos po ng kamatayan. Tayo pong lahat na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. So mga kapatid, ito pong third heaven na tinutukoy po ng Bible na andito po yung mga anghel. Dito po naninirahan yung mga anghel. At dito rin po tayo maninirahan mga kapatid pagdating po ng panahon. Pagkatapos po ng kamatayan natin dito sa mundo po na ito, diretso po tayo doon sa piling po ng Diyos, doon po sa third heaven. Dahil po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At higit sa lahat, syempre mga kapatid, naandun po yung ating Panginoong Kristo. Nasa third heaven po siya. At makakasama po natin siya magpakailanman doon po sa lugar na iyon. Basahin po natin itong Hebrews chapter 9 verse 24. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. So mga kapatid, yung langit hanggang 3 lamang po yan. Wala na pong ibang sinasabi yung Bible patungkol sa iba pa pong langit. So hanggang 3 lamang po at yan na po yung pinakamataas na langit. Wala na pong pang-4, pang-5 o pang-ilang langit pa po. So wala na po tayong pwedeng idagdag na langit dahil hanggang dyan lamang po yung sinasabi ng Bible patungkol po sa langit.